Hey guys, it's Bella B and welcome to The Shovel Show. So for our pilot episode, we are honored to have with us a very special person, a role model and an influence to many. Let us all welcome the former mayor of Marawi City, my Lola Omelker Makabando Basman. Hi Ina, Assalamualaikum. Alaikumussalam warahmatullah wabarakatuh. Okay, Ina, welcome to the pod and thank you at tinanggap niyo po ang aming invitation. This is gonna be a very special episode kasi marami tayong matututunang lessons, realizations, and advices when it comes to legacy, leadership, and of course, love. Ina, ikaw po ba yung first female elected mayor ng Marawi City? Kumusta naman po ang experience na yon? As to the position of the office of the city mayor, I am the first woman elected to the position of city mayor of the Islamic city of Marawi. When I was elected as city mayor, parang walang nagbago sa akin. I am already doing maybe more than what is required of me as only a first lady First of lady. yeah. Bali, ano po yung pinaka-challenging na na-encounter nyo as female leader? As far as I'm concerned, hindi ako nahirapan kasi even before that my husband become the OIC City Mayor of Marawi and then 3-termer as City Mayor of Marawi, I almost every day help him to comply with the requirements of being a good city mayor and to help other people in having a good planner to my husband. Ano po yung nag-influence sa inyo na pumasok sa politics? Was it something you always dreamed of? Or gusto nyo lang pong ituloy yung legacy na nasimulan ni Ama? God is our witness. I have never think to become a politician. Only my plan is to help my husband. Ang hindi ko alam, may plano pala siya para sa akin. So in that case, he trusted me. So parang gusto niyang akong maging city mayor sa pagtulong ko sa kanya, na feel niya na I am capable of becoming a city mayor. One time, kinausap niya ako. Sabi niya sa akin na, okay, mayroon akong sasabihin sa iyo. But please, do not answer me in the negative way. Because whatever your answer will be written by the angels. Kung ano mang mga plano mo sa buhay, sinusulat ng mga angel. Kung iba ang sasabihin mo sa akin, please do not do that. So, parang natangtay ako, ano ba to? Very serious itong sasabihin niya sa akin. Nung sabi niya, please So, yes, sabi ko na, okay, deal. Deal. Mag-usap tayo ng totohanin. Bali, nung time na yun, Ina, hindi nyo pa alam. Talaga, Sinabihan hindi, ka lang niya yes. na huwag kang tumanggi. Yeah. Kaya niya sinabi yun kasi mayroon siyang magandang plano that I can do more than what the others can do. Speaking of Ama, Pakasorgano Ala. Ala, paano po kayo nagkakilala? Ano po ba yung relationship nyo aside from being a politician? Ay, nako. Ang haba niyan. We have all the time, Ina. Yes, okay. First, when I am on the 4th year high school, about to graduate. Nung nandoon kami sa Pangarungan College, before the start of our classes, meron kaming mga ginagawa sa labas. It is a foundation day. So, naturally, kaming 4th year high school, yun ang priority nila na train, magsayaw, kung marunong ang kumanta, pakakantahin ka. My husband na magkaiba kami ng edad. During that time, I'm only 16 or 15 years old. Tapos siya is already 20. Pumupunta sila doon. Siyempre, kasi mga binata, tawag doon pengispat sila sa mga magagandang dilag doon. Hindi ko alam na tinitingnan nila pala ako. Oo. Okay. So, Sino yung kasama, Ina, ni Ama? Marami ba sila? Marami sila. Magkakaibigan. Parang laro-laro lang yun. Okay. Kasi siyempre we are high school. Sila mga college na sila. Ang alam ko during that time na yung mga binata na mga kasama niya, pati siya, baka meron na silang mga sweeter. Meron silang mga nililigawan. Nililigawan. Okay. So, one time na sabi ng kapatid ko, si Attorney Bong Makabando, classmate kami yun. Lahat kami 4th year. Sabi niya na, aakyat sa ligaw ang mga kaibigan kong binata. Wala akong pakialam kung mag-akyat sila ng ligaw.
So, nung first na umakyat sila ng ligaw, hindi ako lumabas. Kasi parang feeling ko, bata pa ako. Ay, wait lang ina. So, ibig sabihin, marami sila. Ano po ba yun? Sabay-sabay sila, nanligaw? Or... Hindi, sinasamahan nila. okay, Oo, okay. nagsasama-samahan sila. Okay. So, hindi na, nung pumunta siya sa una, talagang napahi ang kapatid ko. Halos umiyak siya sa akin. Ang totoo, wala pa akong isip sa ligaw-ligaw. At saka, pangalawa, nahihiya ako. Naharapin ang mga binata na hindi ko kilala. The next time na pumunta sila dito, sabi ng kapatid ko si Bong na, please, pagbigyan mo ako. Entertain mo sila. Yeah, Okay. Sabi ko, lalabas ako, hindi ako magsasalita, wala akong gagawin, basta nakaupo lang ako. So, may mga auntie ako doon na mga dalaga, so they understand. O, sila ang nag-uusap-usap. Pero ako, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. That is true. Ever since na bata pa ako hanggang ngayon, I already take care of myself. Nobody can tell that I am something. I am always a good woman. I am always a good woman. You can be proud of me. Iba si ama mo, ang pagmamahal niya na mahirap hanapin sa ibang mga lalaki. Is very sincere, mapagmahal, honest, and respect. Kasi may mga iba dyan na kung minsan binabasta-basta ka lang, kung minsan not giving full support to you. But as a husband and wife, you have to support one another. But you must think that there is no perfect in this world. Nobody is perfect. Kung minsan na mayroong ang pagkakamali, and foremost na you have to accept kung mayroong ang pagkakamali. You correct yourself. Do not, magmatigas ka, magpakumbaba. Huwag ma-pride, gano'n. O mag-pride. You should show your love. Then attend to Him, whatever He wants for you. Because you can survive. Whether mayaman kayo o hindi, basta nagkakaintindihan kayo, maganda ang buhay niyo. Kasi ako, nakita ko rin sa kanya na napakabait niya. He loves me very much. I do everything I can. So first, kung anong mga kailangan niya, yung mga hanggang sa mga medyas, mga panyo niya. Ayaw kong magkaroon siya ng problema because of that. I always see to it na lahat ng kailangan niya ay nandoon. At saka, nung una kaming ikasal, na hindi ako marunong magluto. Kahit bigas talaga, hindi ako marunong. So, 15 days after our wedding, ay dinala kami sa Manila para mag-aral. So, may problem paano ako magluto. Kasi kumuha kami ng apartment. So, nandoon ang mga pinsan ko, 4 sila, nakatira sa amin. Sila ang nagluluto. Sometimes na I feel uncomfortable showing to him that hindi ako marunong magluto. But he understand me. He does not want me to have a problem because hindi ako marunong magluto. Sabi niya, okay, I will welcome, basta lang wag ako magutom. After that, I try to be a good cooker. Nag-aral ako talaga ng paano magluto. Lahat, basta all the way na magawa ko ang gusto niya. Ginawa ko kahit hindi ko alam. Nung marunong na ako magluto, sabi niya nga sa ko, wow, ang sarap pala magluto ng asawa ko. But I do not want you to work harder as far as I am concerned. Kahit hindi ako makakain, huwag ka lang mapagod. As time goes by, may mga anak na kami. Hindi niya ako pinababayaan, hindi ko siya pinababayaan. Lahat ng pinag-aralan ko anong ayaw niya at anong gusto niya. So, because of that, they want me to always with him. Ayaw niya kung pag magbakasyon ako dito sa Marawi, sasabihin ko sa kanya na, please allow me to go home to Marawi. Kasi siya, nag-summer siya, summer classes. Kasi malapit na ang exam nila sa giging abogado na. Pag uwi ko dito, sabi ko sa kanya, 1 month lang ako doon. Every week, umuwi siya. Saturday and Sunday, from Manila to Marawi, nagsumasakay siya ng airplane. Sabi niya, I cannot breathe when I cannot see you. Sa culture po nating Pilipino, especially sa ating mga Muslim, may perception na dapat lalaki lang ang maging leader. So, nung pumasok po kayo sa politics, meron po ba kayong mga naranasan na mga judgment or yung mga taong kino-question yung pagiging mayor nyo? Mayroon mga taong ganyan. I consulted the alims. Ang babae pwedeng maging, halimbawa si Timur ng Marawi.
So sabi nila, oo. Kasi there is a saying, a sunnah of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that mas maganda ang babaeng marunong kaysa 1,000 lalaki na walang alam. Kumbaga, one women versus 1,000 men. Oh, Because in our life, in this world, may mga tao na negativist, may mga tao na positivist, saka may mga tao na kahit anong gawin mo, hindi mo sila please. kahit anong marinig ko, they are against me, but still I can hide it. I am not going to insult anybody who I know that they did not vote for me. Hindi nila ako gustong maging city mayor. It's okay. So, Ina, how did you earn their trust? Yes, yung hindi ako nagkukunwari. Pag may gusto akong gawin, I do my best. Yung sabi nila sa Maranao Panaguntaman, I don't care if people do not like me. Basta kailangan nila ang serbisyo ko, I will go to them and give my best to give them whatever I can. Hindi ako nadadala ng mga ganun. Oh, so in short, kailangan mo lang maging totoo sa sarili mo. Yes. Iba na po ang politics ngayon. Yeah. So may social media na. For young women who want to enter politics pero natatakot sila sa mga bashers and yung mga toxic environments, ano po yung may advice nyo sa kanila? Nangyayari sa buhay natin, it depends on the personality of a person. Whether you are a man or a woman, pag nasa politika ka, alam mo kung anong dapat mong paninindigan. Hindi ka madadala ng itong mga media, Fake news, gano'n. mga fake news. Panindigan mo anong akala mong that is the right things to do. Huwag kang mapadala ng mga fake news kasi walang mangyayari sa buhay mo. You must trust yourself. Be strong enough to stand what is right and what is wrong. So, ganun yun. Pag may mga plano kang maganda, huwag kang padadala sa mga sinasabi ng mga tao. Just go on and people will understand that. And it is God who will give you good standing in your life and to be good with everybody kahit hindi ka nila gusto. Kailangan is maging confident ka sa mga decisions mo. Huwag mo nang pakialaman yung mga bashers. As long as maganda yung intention mo sa paglilid, is mag-focus ka lang doon. If you have a good plan in life, huwag kang magpadala sa mga sabi-sabi kung anong mga publication. Alam mo na hindi mo ginagawa at alam mo na hindi mo gagawin. Do not listen to them. Huwag kang padadala sa mga comment nila na alam mo na hindi totoo kasi sinisiraan ka lang. If you have plan in life, do the best you can. Foremost, if you have finances to help, if you have strong enough to tell them that this is the right thing, you do it. You tell them. So that is life. And foremost, you always believe that whatever God's plan for you, nobody can take it away from you. Tama. So, kumbaga, kung koris mo talaga. For our next question, Ina, is, it has been almost 2 decades since Ama passed away. So, paano nyo po kinakaya yung lungkot? Paano po kayo nakakasurvive sa everyday life nyo knowing na almost 2 decades na po kayong mag-isa? Nung una, talagang akala ko nawala na ako sa mundo. Then after, medyo nagtagal na yun, after 1 year, medyo parang kinausap ko ang sarili ko. Wala nang mangyayari. Hindi rin ako oras na mamamatay na ako. So I have to learn more to live. So ang ginawa ko, nagplant ako. Yung mga plant noon, yan ang tripping ko. So we go around Mindanao talaga. Pumupunta kami sa Cagayan, sa Davao, sa Pagadian, just to look for plants. So hanggang umabot ako siguro ng 500 pieces ng mga so after a year na naman miyasa mo ako ron din. So I want to ano na naman ang gagawin ko. So hanggang medyo mga 3 years doon ko na feel na medyo lumambot na ako sa pag-iisip ko sa kanya. So I try to attend wedding, mga social gatherings. So hanggang ngayon I turn to God. I read the Holy Quran every day. Kung hindi ako busy, 5 prayers, 5 times.
Then I have my task big. If I made myself too busy, ayaw ko nung manood ng TV na yung mga teleserye. Ang gusto ko lang, manood ako ng beautiful houses in the world. Manood ako sa Saudi Arabia. All history about Islam. So hanggang ngayon, yun ang ginagawa ko. Araw-araw naisip ko siya. Hanggang ngayon, hindi ko siya makalimutan. Paano yun, Ina? Kung nawala si Ama, paano po kayo naging matapang para sa mga anak mo? Minsan, nung bago pang mawala na ang ama niyo, na mga 1 month or 15 days after the ritual, yung namimisit ang mga kamag-anak, mga friend. After that, nawala, lumiit ng mga tao. Kinausap ako ng mga anak ko. Sabi na Pepe na lahat ng mga anak ko nakaupo sila. Sabi nila na, Mami, ano bang kailangan mo? Sabi ko sa kanila na, ibili niyo ako ng martelyo. Lahat ng kasangkapan na karpentero. Bigla silang tumawa lahat. Mami, bakit ka ganyan? Kung may kailangan kang ipagawa, tatawag na lang tayo ng karpentero. Sabi ko, parang naisip ko na kung anong magagawa ko na malimutan ko si daddy niyo, yun ang naisip ko. If you do not want me to have that, anyway, I can buy my own. So talagang ginawa ko, bumili ako ng mga martelyo, ng kung ano ng mga carpenter, wala naman akong ginagawa doon. So after that, kinausap naman ako ni Pipi. Siya ang nagtatanong sa akin. Yung mga iba, hindi ko alam bakit hindi na ako makausap. Siguro they do not want na ma-feel nila na parang iba na ako. Sabi ni Pepe na, Mami, anong iba pa? Sabi ko, ibili mo na lang ako ng sewing machine, yung portable. Ang gusto ko, ayaw kong umupo na wala akong ginagawa. Sabi niya, okay, binili ako ni Pepe na 3 kinds of portable machine. So after that, na nagbili siya, talagang ginamit ko. Pero hindi ko yung magawang therapy para malimutan ko ang problema ko. So ang ginawa ko, tumatahi ako ng mga malong, tapos kamay ko talaga. Pag nagising ako sa mga middle of the night, kukunin ko yung mga pang ko, magsiswing ako na kamay ko. Kung minsan 2 araw matatapos ko ang isang malong. Siguro umabot yun ng 3 months na wala kong ginagawa kung hindi magtahi, na kamay ko talaga ang ginagamit ko. Then after that, yung parang medyo naaaliw na ako. Wala na po kayo sa posisyon pero marami pa rin yung nakikinig at naniniwala sa inyo. So sa tingin niyo po, ano po yung secret sa long-lasting influence niyo po sa ibang tao? I am thanking God. Kasi mga tao, they still believe I can do more things to help them. Pumupunta sila sa akin kung minsan na naisip ko na mayroon namang mga konsehal, vice mayor, the mayor, and the governor, bakit pa nila ako pinupuntahan? So I feel because of what we have done to the people, they still believe that we can do to help them. So I really do that, and yes, until now, marami tayong natutulungan. Sometimes redo, yung hihingi ng mag-asawa na kulang ang pera niya, tapos ayun, ginagawa ko yun. Kung ano mang maitulong ko, I continue doing it for my services to the people because I know malapit ng oras ko, hindi ko alam kailan kasi malaki ng edad ko. So what I can do is to give good services as much as I can. I do not want to commit mistakes. But nobody is perfect. Yes. But as long as I do my best na magustuhan ako ng Diyos. Siguro, yung hindi ako plastic, I do my best that people can trust you. When they ask help, tulungan mo sila, nakikita nila sa'yo na totoo kang tao, totoo kang tutulong. And I see to it na basta may naghingi ng tulong sa akin, I'll really do it through financial, through the influence of other good leaders. I'm always doing that. And presence in parang kapag may mga event, graduation, tibaw is hindi po talaga kayo nawawala doon. How does leadership mean to you beyond politics? Halimbawa, naging attorney ka, naging doktora ka, or you are merely a simple person, basta may magawa ka dito sa mundo, gawin mo. Because we are here
to give help to anyone who needs your help. Sa tingin niyo po, what is the biggest difference between your generation and our generation when it comes to politics? What do you think yung isang bagay na hindi pwedeng mawala sa kanila? Once na pumasok ka sa politics, you must be energetic. You You have are to be healthy. strong, no? To be strong. Huwag ka lang salita ng salita na wala ka ring nagagawa. Okay. So, wag puro salita. Dapat nasa gawa rin. If you could leave one message, not just to those who want to be a leader, but to everyone who are watching right now, ano po yung gusto nyong message na ibigay sa kanila? Sabi nila in the Holy Quran or the Sunnah of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na 50 years before we are created in this world, natapos na lahat ng magiging buhay natin. That is why if you believe in God completely, you will not get wrong. Always believe whatever happens to you, see Alhamdulillah. Kasi if you do it like that, you trust in God, whatever your plan, so lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo, gawin mo. Yung todo-todo, kung hindi mo kaya, pwede kang humingi ng tulong sa iba. Do not pretend that you are something, that you can do everything. You need people. That is why we are here. Kailangan you have a created mind. As long as you trust yourself, as long as you do it in a right way, huwag ka lang gagawa ng alam mong miyakasobrad na ginagawa mo pa. Always believe, ay no to, miyang gulaw la, kagi initanda sa paladakan. Bale, all things happen for a reason. Yes, from the will of God. From the will of God. Okay, Ina. So, thank you po sa pag-accept nyo sa ating invitation. Sa lahat po ng mga nanonood, naway marami kayong natutunang mga lessons and realizations when it comes to everything na napag-usapan natin. So, thank you and bye!